Welcome back to my channel. Today is February 14. Happy Valentine's pala dong. Papunta kami ngayon sa work ni Chris. Meron siyang part-time kasi every weekend. So, ihatid ko lang siya doon. Siya nag-drive. Tapos pabalik ako naman mag-drive. Malapit lang naman dito, mga 10 minutes lang. Today is Saturday. First day ng off ko. Sa 4 days ko na off. Anong oras na ba? 10:50. Ang sarap ng araw ngayon. Hindi na masyado mahangin kasi in the past few weeks sobrang lamig. Tapos mahangin kaya pangit lumabas. Ngayon maganda na yung panahon. Medyo mainit na. Maganda na siguro maligo. Maligo ng dagat. Pag walang work si Chris, pwede kami mag-beach. Dito ka lang park later, oh. Dito, nag-work si Chris sa beach side. Kaya dong. Bye dong. Ingat you. Ingat dong. See you later. Ingat ka, uwi, ah. Wala akong phone holder. So, dyan lang kayo guys. Since wala naman akong gagawin today, patayin ko yung yung music kasi na yung tawag dito. Nakaka-copyright yung sa YouTube ko. So wala man ako gagawin sa bahay, tatambay tayo dun sa tabi ng beach. Malapit lang naman dito, tatambayan ko. Usually, ito lang ginagawa ko pag Saturday, Sunday. Hinahatid ko si Chris sa work. Tapos, kung saan-saan lang ako tumatambay. Pag weekdays naman, yun, gumagala kami. Dami na nakaano. Dito na lang tayo sa gilid. Hindi masyado mainit. Okay. Ang ganda ng araw ngayon, guys. So, dito lang ako sa gilid ng kalsada, guys. Nakapark. Ayan yung view ko. Wala man masyadong tao. Baba tayo. Papakita ko yung car namin. Ito na yung nabili naming car. Nakuha namin to nung tawag dito nung before mag New Year. Ano siya? Japan import. So yan, white Toyota Aqua. Hindi masyado matao dito kasi hindi maganda yung dito yung beach. Mas maganda dun sa kabila, sa West Bay. Kasi tingnan mo, siya, mabato. Maganda lang dito na paghapon, yung mga gusto mo mag-jogging, mag-walking. Yan. Sobrang init. Hindi ako fan ng masyadong mainit. Mabilis masunog yung balat ko eh. Ayan. Ganito lang. Simple lang yung life dito sa isla. Wala masyadong galaan. So guys, since dito lang naman ako tumatambay, magchika-chika na lang tayo habang nagpapalipas ng oras. So, kwentuhan ko kayo ng background ko kung paano ako napunta dito sa Cayman Islands. So, graduate ako ng 2011, tapos nag-work ako sa district hospital namin ng ilang months. Tapos, mga 2013, nag-start na ako mag-Saudi. Since 2013 until 2021, nasa Saudi ako. So, mga 7 years din ako nag-work doon.
Tapos, after ng pandemic, nung 2021, umuwi na ako kasi na-realize ko ayoko na talaga mag-nurse. Kasi, siguro na burnout ako sa work doon sa Saudi kasi sobrang bakbakan talaga doon. Nasa MOH kasi ako, alam mo, pag public hospital, tapos libre siya, sobrang nakakapagod kasi daming pasyente. Ewan ko kung merong pang hospital na mas busy sa hospital namin, hindi ko lang alam. Grateful naman ako sa naging experience ko na yun kasi syempre nahasa yung skills ko, kasi nung graduate ako, takot ako sa ER kasi nga natataranta ako kung anong gagawin ko sa mga emergency cases. Na-anxiety ka kung paano kaya kung may pasyente na ganito, anong gagawin ko, yung ganun. So, syempre, una talaga matatakot ka. Meron minsan nagkakamali ka, tapos sa next na, alam mo na. Lesson learned siya, everyday natututo ka ng mga iba-ibang cases hanggang sa mo na siya, nahasa ka na, parang ganun. So, yun nga, 2021, umuwi na ako, sabi ko, ayoko na mag-nurse. Give up na ako sa hospital, sabi ko maghanap ako ng ibang career, wag lang sa hospital. So yun, nag-start ako ng business naman ng hydroponics, nagbenta ako ng lettuce. Naman siya, nag-enjoy ako. Kaya lang, doon naman na-realize ko, hindi ko specialty yung marketing kasi nga introvert ako. So parang nahihirapan ako. Alam mo yung parang magbebenta ka sa nahihiya ako. Yung gusto mong kunyari, ire-resell mo yung lettuce mo kunyari sa palengke, gagawin kakausapin mo yung mga tao. Nahihiya ako. Doon na-realize ko na hindi ko siya gusto gawin na pangmatagalan. So, after noon, nag-apply na ako na maging VA. Nag-virtual assistant ako. Nag-apply ako sa HelloRage. Sikat na sikat ang HelloRage sa mga medical professions kasi puro mga medical professions lang ang kinukuha nila. Tsaka malaki yung offer sa HelloRage, $7 per hour. So yun, nag-training ako ng HelloRage 2022 ng March, nag-training ako. Tapos nagka-client naman ako ng June ng 2022. Hanggang sa 2025, tumagal ako. Isa lang yung client ko. Urology consultant siya sa US. So, parang dami ko din natutunan sa kanya. Yun, sa tagal ng pagka-VA ko, maganda siya actually. Maganda siyang work. Pero, parang hindi ko nakikita yung sarili ko na mag-work na nakaupo lang sa computer for the next 10 years. Nung nag-work from home ako, syempre lagi akong night shift. For 3 years, nag-night shift ako. Tapos, parang isolated ka. Sobrang introvert ako, na-enjoy ko siya. Pero parang sumobra yung pagka-isolation na nahulog ako sa depression kasi nga hindi ako nakakapag-usap ng ibang tao, walang socialization. Syempre pag night shift ka, tulog ka pag umaga, gising ka pag gabi. Si Chris lang yung kausap ko lagi. Kung lalabas man ako, yun pag nagwo-walking kami ni TP Girl, yun, usap ka naman ng mga tao. Pero yung, alam mo yung conversation ng mga short lang, yung kamusta, ganyan-ganyan, siguro mga mas matagal na yung 5 to 10 minutes na usap-usap. Tapos, yun na lang naging buhay ko, yung tulog sa umaga, gising sa gabi, ulit-ulit na ganun. Hindi siya healthy din sa akin kasi sedentary yung lifestyle ko. Mga lately na sumasakit na lagi yung likod ko, parang feeling ko magkaka-problema na yung likod ko kasi lagi akong nakaupo, 'di ba, for 8 hours. Minsan nag-overtime pa kami ni Doc, minsan 10 hours, 12 hours after ng clinic niya. Mag-overtime pa ako niyan kasi gagawin ko pa yung mga yung mga notes niya. Sagad ko siguro yung yung pagiging introvert ko na realize ko na kailangan ko ng human interaction. hindi lang yung doktor ko yung kausap ko. Naisip ko din yung career wise, hindi siya stable. Mag-crave ka ng something more. Ayoko mag-settle sa ganun lang. Madami kasing opportunities. Madaming mga opportunities talaga na pwede kang lumabas, yung ganun. Parang ayoko maging what if siya for, kunyari, 55 years old na ako or 60 years old. Sa VA pa rin ako, diba? Baka mag-regret ako, pinalampas ko man lang yung mga opportunity, ganyan. So yun, habang nag-work ako ng VA, mag-aral ako ng NCLEX. Nag-review ako mga December kasi yung exam ko noong February 2024, tapos yun
every weekends, yun, nag-aaral ako, yung ganun. Tapos, 2020, February 28 kasi ako kumuha ng NCLEX ko. Tapos, 1 week after lumabas yung result. So, yun na, nakapasa na ako ng NCLEX. Australia pala yung kinuha ko nun. Bago ka kasi registered nurse sa Australia, kailangan mo din ipasa yung OSCE exam na kukunin mo sa Australia mismo. So, sabi ko, kailangan ko mag-ipon. Nagre-research ako, nakita ko na mas malaki yung sahod ng mga utilization management, mga USRN na nag-work from home din. So yun, tinransfer ko yung NCLEX exam ko to US, na approve naman siya. Kaya lang, yung pinag-transferan ko, hindi siya mainland US. Tinransfer ko siya sa Northern Mariana Islands. So, yung mga usually, yung mga nire-require ng mga agency na kung gusto mo mag-apply ng utilization management, dapat mainland US yung license mo. Kunwari, New York, Texas, or somewhere sa mainland US. Nahirapan ako mag-apply doon. So, sa pag-apply ko, nung time din na yun kasi yung kapatid ni Chris, yung ate niya, nagtatrabaho dito sa Cayman Islands. So sabi niya, mag-apply ka dito. Sabi niya, ganun, maganda dito, ganyan. Eh, nung time na yun, parang ayoko pang bumalik ng hospital. Sarang hindi pa ako sure kung gusto ko pang bumalik. Kasi nga, tinalikuran ko na siya ng ilang years. Ang tagal ko pa nag-isip kung itutuloy ko siya o hindi. Tapos nung naghanap ako ng mga work, nakita ko siya na hiring yung hospital na pinag-applyan ko ngayon. Tapos yun, nag-apply ako nun, pa-resign na rin ako kay yung sa doctor ko, sa pagka-VA. Hanap ako ng ibang work. Kasi parang feeling ko na reach ko na yung potential ko dun. Parang sa 3 years, paulit-ulit na lang. Alam mo yung kahit nakapikit ako, alam ko nang gagawin ko. Yung iba naman, ibang skill set, yung ganun. Siguro may pagka-ADHD lang ako na gusto ko na every few years nag-iiba yung environment ko. So nag-apply na nga ako dito sa hospital ko ngayon. Nakita ko sa LinkedIn na na hiring. Nakita ko doon 2 weeks na pala sila nag-post. Tapos nakita ko ang dami na nag-apply kasi makikita mo doon sa LinkedIn na 100 plus people applied. Sabi ko ang dami na nag-apply. Parang layo ng possibility. Sabi ko kung sa akin talaga to, kung hindi ako makuha dito, edi proceed na lang ako sa Australia, di ba? Tapos yun, tinry ko lang mag-apply. Nakita ko yung application nila, sinend ko lang yung application ko, cover letter, yung CV. Syempre, yung requirements nila doon, kailangan mo may mga training ka na, yung BLS, ACLS. So, kinuha ko yung lahat para lang may updated ako ng mga trainings kasi importante talaga yung pag nurse ka. Kinuha ko yung mga trainings, tapos yun, apply lang ako kung saan. Meron din ako in-apply dito na ibang hospital, mas malaking hospital compare sa hospital namin, kaya lang hindi pinapansin yung application ko doon. So etong hospital ko, tinry ko lang. After 3 days, nag-reply. Sabi niya, for interview, ganyan. Interview sa HR. Taga UK yung nag-interview sa akin. Ano yun? Yung British, kaya nahirap ako dun mag-intindi sa kanya kasi sobrang British yung accent niya, nahirapan ako. Sabi niya, wait ka lang sa further doon na ganyan. Kung nakapasa ka, proceed ka sa panel interview. Tapos yun, matagal pa ako naghintay ng interview na yun, mga ilang months pa. Tapos one day, nag-message sila na, eto na yung interview mo with ganyan, yung nurse manager, 2 nurse manager namin, yung nag-interview sa akin. Isa doon, Pinoy. Tapos yung isa taga UK. Tapos yun, parang okay naman yung interview ko sa kanila. Sabi niya, i-schedule ka namin ng interview pa sa chief nurse. Sabi ko, interview na naman ako mga ilang days ba yun? O 1 week ako naghintay for schedule na naman ng interview sa chief nurse. Tapos edi yun, nag-interview na ako sa chief nurse namin. Tapos mukhang okay naman. Sabi niya, may interview pa ulit. Sabi ko, oh my God, dami namang interview. Sabi niya, ipa-interview kita sa doktor naman. Siya yung head ng urgent care area ng hospital.
Parang okay naman, ano naman yung interview ko. Hanggang sa yun, natanggap na nga ako. Medyo matagal pa yung pag-process nila kasi syempre paperwork, ganun. Medyo matagal pa ako naghintay. Tapos nung September ng 2025, nag-message na sila, ganyan, mag-ano ka na, October pala yun, October ng 2025, sabi niya, i-prepare na nila yung work permit. 2 to 3 days lang na-approve na yung work permit ko. So gusto nila lumipad na ako agad. So syempre, ako naman gusto ko yung dumaan sa polo, yung ganun, mag POEA para legal, alam mo yun, para safe. Nagmamadali na pala yung HR na kailangan makapunta na ako kasi kailangan nila ng staff. Sabi ko baka ma-miss ko yung opportunity. Sige na nga, hindi ko na pinurusin yung sa POEA. Hindi na ako nag-polo, hindi na ako nag-ganon kasi baka mawala yung opportunity. Sabi ko baka mabigay nila sa iba kasi ganun. Ang dami kasi nag-apply. So sabi ko, kailangan ko i-grab to kasi pag hindi ko kinuha, So yun, nag-book ako ng ticket after 1 week as tourist. So kabada ako nun. Sabi ko baka ma-offload kami, yung ganun. Kaya yung plan nun, dinala na lang namin. Nakita nyo yung Hong Kong trip, yun yung plan namin. Dinala namin yung family, para family trip siya. So yun, nakalabas kami. Yun nga, dumiretso na kami dito sa Cayman Islands. Hindi ko siya ina-advise na gagawin nyo kasi ako naman, safe naman, sure naman kasi ako nung pupuntahan ko, na verified naman yung pupuntahan kong hospital. Kaya strict yung immigration din natin sa Pilipinas kasi marami ng human trafficking ngayon, so hindi mo sure kung totoo ba talaga yung ganyan. So, sa mga safe lang na pwedeng gawin. So, yun nga, dumiretso na kami dito sa Cayman Islands. Doon pala sa IELTS, wala silang IELTS, walang English IELTS dito. Meron silang English exam na, anong tawag sa English exam nila dito? Nakalimutan ko. Ilagay ko na lang dyan sa screen. Sobrang dali lang siya, guys. Kontian ng mali, ganun, kasi sobrang dali lang niya. Hindi siya sobrang hirap na kagaya ng IELTS. So, yun, nag-start na nga ako dito sa Cayman Islands. So far, 3 months na kami dito. So far, nagustuhan ko siya. Pang na-realize ko na buti na lang kinuha ko, ginrab ko siya. Hindi ko siguro na experience yung chill lang na hospital. Akala ko kasi, nung sa Saudi ako, akala ko lahat ng hospital ganon, yung sobrang busy, yung patayan talaga na maburn out. Dito sa hospital namin, super chill, tsaka sobrang spoiled na mga nurses doon. Malit lang hospital namin, pero meron kaming day cases, yung kunyari mag-OR, tapos magstay lang sila sa ward. So meron kaming doon, 12 beds lang sa ward namin. At 12, hindi pala 12, 14. Kasi may dalawang private room. Madami na kayo nag-duty doon. 4, 5, ganun. Parang konti lang talaga yung patient ratio dito. Sobrang spoiled na mga nurses dito. Tapos meron pa kayong NA, guys. Minsan 2, 3 na lang yung pasyente. Tapos may NA ka pa. Actually, hindi naman ako nakaka-assign sa ward. Sa, sa urgent care. Sa urgent care naman, 12 hours kami nag-duty. Yung pasyente namin, mga 12 lang. Ganun. 12 na yung pinakamadami na yun. O kung minsan 14, 15, pinakamadami ng patient yun sa 12 hours namin. Kaya sobrang chill. Alam mo yun, parang pumunta ka lang ng hospital para mag-chill. Tapos bayad ka, yung ganun. Masaya siya. Parang happy ako na bumalik ako ng hospital. Hindi ko alam na meron palang ganito yung Meron pa actually isang hospital dito, mas malaki yung South. Kung nurse ka at gusto mo mag-apply dito, try mo apply sa HSA. Mag-apply kayo, sobrang laki na sahod nila. Abot ng half M na sahod nila. Sa amin, medyo maliit lang kasi private. Pero sa stage ko ngayon, parang hindi na yung malaking hospital yung habol ko eh. Yung habol ko na lang yung chill lang, yung ayoko na yung ma-experience yung experience ko dati sa Saudi na parang bakbakan talaga. Siyempre, bata ka pa nun eh. Parang you have the energy na matuto, ganyan. Ni-require nilang experience sa hospital namin 5 years. Dapat 5 years above yung experience mo sa, kunyari, apply ka ng ER sa urgent care, dapat may 5 years experience ka sa ER, ganyan.
Kaya sobrang grateful din ako sa experience ko sa Saudi. Kasi natuto naman ako. Kahit ngayon, hindi ko na siya masyadong nagagamit. Yung skills na natututunan ko noon kasi hindi na kami ganun ka-busy. Hindi na kami humawak ng patient. Yung mga cold blue patients. Wala na kaming mga, alam mo yung mga emergency talaga na cases, wala na. Yung pinaka-emergency lang namin dito, usually yung stroke. Yun lang. Tapos mga ano lang yun, once a month. Minsan wala pa. Yun lang, masaya dito sa, kung hindi ka masyado magala, okay sa'yo yung simpleng buhay lang ng Cayman Islands. Kasi wala silang masyadong mall dito. As you can see sa previous vlog ko yung mall, yun na yung pinaka mall nila dito. Kami hindi naman kami masyadong magala ni Chris. We'll see kasi maaga pa, alam mo naman ako, parang after few years naghahanap na naman ako ng ibang challenge. Alam mo, minsan naghahanap ka rin ng challenge sa life mo pag masyado ka ng komportable, nasa comfort zone ka na, parang hanap tayo ulit ng ganyan. Kung gusto mong ma-experience talaga tsaka tumaas ang sahod mo, every few years lumipat ka ng company kasi para mas compare sa kunyari sa isang company ka lang sa 20 years. Yung sahod mo sobrang liit lang yung itataas niyan sa 20 years or 10 years, sabi natin 10 years, maliit lang yung itataas niyan. Compare sa kunyari dito ka sa hospital, after 3 to 4 years lipat ka ng hospital. Malaki yung ano ng tataas ng sahod mo, alam mo yun. Siguro depende sa tao yun kasi may tao din naman na gusto nasa comfort zone lang. So far, maganda. Siguro nakikita ko yung self ko. Siguro mas matagal sa hospital. 3-4 years, ganyan. Matagal na yun sa akin, guys. Don't judge me. So yun, kung balak mo mag-apply dito sa Cayman Islands, maganda dito, guys. Pros dito sa Cayman Islands, syempre tax-free sahod. Yun ang pinakamasaya talaga, guys. Yung kahit OT ka, walang tax, ganun, buo mo nakukuha yung sahod mo. Yun pinaka pros ng yung nag-work ka dito sa Cayman Islands. Pag nurse ka, sobrang mararamdaman mo yung sahod mo. So, ano pa bang pros dito? Chill lang na life. Alam mo yung island life. Yung hindi masyadong malaking adjustment from the Philippines papunta dito. Kasi island lang siya. Walang masyadong malaking building. Hindi siya magulo. Dito kasi sobrang laid back lang yung life dito. Kaya, meron ding work-life balance talaga dito. Kasi after ng work, pwede ka magtambay ng beach, magkape-kape ka kung saan ang gusto mo. Yung pangatlong pro, siguro yung mababait ang mga tao dito. Walang masyadong Karen. Dito sobrang galing, sobrang mababait yung mga pasyente namin. Siguro kasi private hospital, mga elite, mostly ang mga elite ang mga pasyente namin. Tapos mababait din yung mga kunyari sa mga establishment, kagaya ng pag driver's license, mga government nila, mababait talaga sila. Walang racism. Yung kung ma-compare ko siguro sa Saudi, kasi sa Saudi iba, hindi sila uso yung customer service talaga. Yung respect mo yung kahit anong lahi, kasi you give service sa customers mo ng ayos, ganun. Hindi mo mafe-feel yun sa Saudi kasi wala silang paki sa'yo kung ano sasabihin mo. Sa experience ko lang, hindi ko naman nilalahat na ganun yung nandoon. Maganda talaga yung service nila, maasikaso sila. Pag naghintay ka lang ng kote, kahit 5 minutes lang, sorry kasi ganito kasi, ganyan. Sabi ko, okay lang, ganyan. Parang sobrang maano sila. Ano pa ba yung pros dito? Work-life balance. Yun, nasabi ko na ba? Yun nga, kasi, di ba, yung work ko is 3 days, 3 off. Kasi hindi kaya na 4 days 4 off lahat ng staff. So, merong ibang 3 days 3 off. So, okay na rin yun. Work-life balance. Madaming Pilipino dito. Minsan punta ka ng grocery, parang Pilipinas lang kasi sobrang daming Pinoy. Cons naman, syempre, super expensive dito sa isla. Mas malaki yung pera dito compared sa US. Kasi dito, $1 Cayman dollar is 69-70 pesos sa atin. Yung US, diba, magkano na bang 58? Mas mahal yung cost of living dito compare sa US.
Kaya pag nag-grocery ka, surprise! Ganun ang sobrang mahal ng gulay, ang mahal ng lahat, bilihin. Lalo na yung bahay, guys. Yun pala yung cons, yung bahay. Sobrang mahal. Yung bahay namin na 1 bedroom, maliit lang siya. Nung pumunta ako dito kasi libre yung accommodation namin for 2 weeks hanggang makahanap ka ng sarili mong accommodation. Yun yung nakita nyo sa vlog. Yung mga unang vlog ko. Yun, free lang yun. Tapos, after nun, naganap kami ng apartment namin. Ang mahal ng apartment dito, guys, nasa 1,650 yung monthly namin. Nasa 100 plus din yun, guys, sa bahay lang. Meron naman mas mura, kaya lang, malayo na siya sa hospital. 20 to 30 minutes drive from the town, yung malayo sa town. Mahal lang kasi sa amin kasi nasa center talaga kami. Malapit yung yung grocery stores, malapit yung hospital ko. Malapit kami sa lahat. Kaya medyo mahal. Ang cons siguro dito naging strict na sila kasi sobrang daming foreigner na dito. Pina-prioritize na nila yung mga tao yung mga lokal. Unahin muna sila i-hire bago mag-hire ng foreigners, ganun. Kaya mahirap din maghanap ng work unless kung nasa professional ka, like mga engineer, nurse ka, or architect or something. Yung mga yun, malaki ang chance mo na ma-hire dito. Ano pa ba yung cons dito? Siguro marami pa akong na-miss. Kung natapos mo tong video na to, thank you so much. Siguro next time ulit mag-share ulit ako kung ano lang maisip ko, diba? So, anong oras na? 11:55 na, guys. Try ko dumaan sa Smith Cove. Maganda doon eh. Kaya lang, minsan mahirap yung parkingan doon kasi madaming nagbe-beach. Lalo ngayon, Sabado. Baka madaming nagbe-beach ngayon doon. Pero kapag maganda, sige, daan ako doon, papakita ko sa inyo. Maganda doon, guys. Hindi pa kami nakaligo doon. Pumunta kami doon nung time na sobrang lamig, walang tao. Sobrang mahangin, walang naliligo kasi malamig. Dito na area sa amin, di masyadong maganda yung beach. Doon sa West Bay, maganda yung mga beach nila doon. Dito sa isla, guys, pag nagda-drive ka, hindi ka basta-basta mawawala kasi pa sikot-sikot lang siya. Ilang beses na nga ako na pag nagda-drive, nung mga unang weeks na natututo pa lang ako mag-drive. Lagi ako nawawala sa direksyon. Pero babalik din ako sa kung saan ako pupunta kasi magugulat ka na lang, ay dito pala to. Kasi maliit lang siya na town. Kahit mawala ka, babalik ka din sa babalik ka din dun sa lugar na kung saan alam mo yung direksyon. Tsaka isa pa dito, may mga may mga nasa gilid ng daan, may mga arrow na direction kung saan papunta yung mga hospital. Malapit lang ang hospital sa bahay namin, kaya yun, naging advantage din yun na merong ganun kasi alam mo papunta kung saan ang hospital kasi doon sa bahay mo. Minsan pag may work ako, kunyari ganito, may work ako ng weekends, si Chris gumagamit ng sasakyan, naglalakad lang ako. Minsan ninatid niya ako ng hospital, minsan naglalakad lang ako. Malapit lang naman, mga 10 to 15 minutes na walk, ganun lang. Masarap din mag-walk pag umaga, kunyari 6:30, maglakad ka, hindi pa masyado mainit, kaya okay lang. Pag gabi naman, kunyari late na siya uuwi, siyempre hindi na ako maghihintay, lalakarin ko na lang. 7 PM uuwi na ako, 7:30 minsan. Safe naman maglakad-lakad dito, guys. Daming tao. Walang parkingan, guys. Balik na lang mamayang hapon. Baka mamayang hapon konti na lang. Pagka sundo kay Chris, baka pwede tayo dumaan doon. Sana hindi siya gabihin mamaya. Pwede dumaan doon. Kaya uwi lang muna ako. Parang sasakit na yung migraine ko. Huwag masyadong maliwanag yung araw.
Wala kasi akong sunglass. Tsaka hindi pa tindad yung ano namin sasakyan. Kaya masyadong ano pa, maliwanag. Masakit yung ulo. So yun, pag wala nang dugtong tong video ko, ibig sabihin hindi kami natuloy. Ginabi na ng uwi si Chris. Kaya siguro sa next na vlog na lang, i-vlog namin pag nag-beach kami. Sarap talaga mag-drive dito ng ano, ng weekends kasi hindi masyadong, yun din maganda pala dito guys sa pros, hindi masyadong ma-traffic. Nakakarating ka sa pupuntahan mo ng saktong oras. Lalo na pag Sunday. Ano mo, parang ghost town yung ano, yung town kasi walang masyadong sasakyan. Kasi yung mga tao nasa beach lang katambay. Hindi mo sila makikita sa highway. So dito na ako guys sa apartment namin. 'Di ba mabilis lang na drive? Mamaya sunduin ko naman ulit si Chris. Magaling na ako mag-park. Hindi na ako paano na mag-park. Okay. Hi guys.